Yan, good morning po sa atin lahat. Muli ay isang magandang umaga po sa atin lahat. Nasa James o Santiago na po tayo ng chapter 3, verse 1 to 12. At ang ating pong title ng ating devotion ngayon ay maging maingat sa pagsasalita. Nasa James o Santiago na po tayo 3, 1 to 12. Chapter 3, verse 1 to 12 po ang ating pag-aaralan ngayon. At ito po ay tungkol sa pagsasalita o tungkol sa paggamit ng dila. Muli ay isang magandang umaga po sa atin lahat, sa mga nakikinig o nakiisa sa ating devotion. Magsisimula na po tayo. Samahan po niyo ako sa panalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami tumatawag sa iyong banal na pangalan, nagpapasalamat sa buhay at lakas na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Kung ngayon sa araw na to ay gabayan mo ang iyong lingkod na sana ay maging maayos ang pag-aaral namin sa gagawin naming devotion sa umagang ito. Muli Panginoon, ang pagpapala patnubay ang gawad mo sa bawat isa sa amin, sa akin at lalo na sa mga nakikinig. Muli ay isang magandang umaga po sa inyo lahat. Kumusta na po Ate Dolor? Inuulit ko po na sa Book of James na po tayo. At aklat ni Santiago. At ang ating pong mga verses ay makikita natin sa chapter 3, 1 to 12. Ating pong basahin yung sinasabi sa chapter 11. Maiksi po naman ito, basahin natin lahat. Sinasabi rito, mga kapatid, huwag maghangad ng maging guro ang marami sa inyo, dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang panalita ay isang taong ganap na marunong na nagpipigil sa sarili. Kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito ay napapasunod natin at napababaling saan man natin naisin. Gayon din ang barko. Kahit na ito ay napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin, naibabaling ito saan man, naisin man ang piloto sa pamagitan ng napakaliit na timon. Ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga tinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano nagpapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy na ito ay nagmumula sa impyerno at sinusunog ang lahat ng buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop sa lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kanyang paamuin at napapaamu na ng tao. Ngunit walang nakapagpapaamo sa dila. Ito ay kasamahang hindi mapipigil at puno ng kamandag at nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoong at Ama. At ito rin ang ginagamit natin panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa isang bibig nanggagaling ang pagpupuri at panlalait. Hindi ito dapat mangyari. Dito dapat mangyari mga kapatid. Hindi lumalabas sa isang bukal na tubig, tabang at tubig alat. Mga kapatid, hindi makapapamunga ng ulibo ang puno ng igos o ang igos ng puno ng ubas, at lalong hindi bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig ng alat. Malalim po masyado yung ating pinag-aaralan. Ay, kung maganda pong umaga, Nanay Epay. Ay, namiss ko na. Good morning po.
Ate Emma. Magandang umaga po sa atin lahat. Muli ay isang mapagpalang umaga sa bawat siya sa atin. Nauulit ko po, nasa book na po tayo ng Santiago sa wikang Tagalog at sa English naman ay James. Sa ating pong mga binasa sa chapter 3 at mga talata sa 1 to 12, ito po ang ating pag-aaralan sa ngayong umaga is about sa paggamit ng isang maliit na parte na bahagi ng katawan ng tao, na ito po ay yung dila. Ito ay isang maliit na bahagi lamang ng katawan natin. Ngunit sinasabi sa banal na kasulatan ay napakalaki ng mga sinasabi o pinagyayabang ng dilang ito. At sa iba-ibang salita ay may kahulugan o misay walang kabuluhan na lumalabas sa dila. Kung tutusin ay tama po tayo. Kasi sa ating pag-uusap o pag-aaral ngayon sa umagang ito ay pag-aaral natin ang nagagawa ng dila, maging ito ay maganda o hindi maganda. Ito po raw dila na sa ating binasa ay niyan tulad sa renda ng bibig ng kabayo. Kung makikita po nyo ang kabayo, meron po siya sa ilong, na siya pong nagpipigil para kung saan niya gustong pumunta na ginagawa ng nakasakay sa kanya. Kung kayo na pupunta po sa Divisoria, nakikita po ba niyo yung mga kalesa doon? Di po ba? Hila-hila ng kabayo. Kahit maraming tao, isang pitik lamang ng kutsero, ay sumusunod yung kabayo. Ganito po yung pagsunod ng kabayo na nakatali sa ilong yun, di po ba, kung tutuusin. Ang renda nito ay siya nagpapasunod sa kabayo kung kaya siya ay hihinto o bibilis sa pagtakbo o titigil. Tulad po natin ito, tulad rin po ang andila sa isang timon ng barko na ganumang kalaki o kaliit o ganong kalakas ng alon ay nagagabayan ng timon ito na nagsisilbing guide nila para huwag lumubog yung barko. Isang maliit na bagay na nagko-control sa barko. Dito po ay tulad sa atin. Sa ating mga ginagawa o sinasalita, yung mga nangyayari sa mundong ito. Yung pagsasalita na gamit ay nagmumula sa ating bibig sa pamagitan ng dila ay nagpapalaki rin, nagpapalaki rin o nagpapakalat ng mabubuti o magandang balita. At kung atin rin pong iisipin, isang parte ng katawan na isang malaking parte ng katawan na nagpapahiwatig ng isang malaking, sabihin natin, panganib o isang mabuting ginawa para sa ating katawan. Ano ba ang pinahiwatig bilang paghalintulad ng dila sa apoy na nabasa natin kanina at barko na ginawang halintulad o ginawang example dito? Ang ibig sabihin po nito, sa bawat bukas ang bibig natin at salita ay pwedeng magdulot ng tagumpay o kalungkutan. Pwede magdulot ng hindi magandang pangyayari. Pwede magdulot ng kabutihan sa bawat isa. Ang dila po ay isang maliit na parte ng katawan, ngunit nakatatakot at nakagugulat. Bakit ko po nasabi yun? Isang bigkas lamang ng bibig pwedeng sumira ng isang katauhan o isang tao o isang bagay na pwede mong sirain sa pamamagitan ng salita. Ano po ba sinasabi sa verse 9 na ating binasa, na ganito po ang sinasabi? Basahin po natin.
Ito rin po daw dila ay ginagamit sa pagpupuri sa ating Panginoon. Ito daw po ay ginagamit din sa panglalait sa mga taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Parang sinasabi, we have the same mouth. Mayroon tayong sariling bibig. We praise God at tayo rin po, we destroy our God. Alalahanin po natin sa mga salitang ito ay nabinitiwan na mayroong kahulugan. Alalahanin natin ang maganda at mabuting salita na ating binibigkas ay nagdudulot ng kaligayahan o mga challenges sa buhay natin. Kaya mag-iingat po tayo sa ating pagsasalita o sa ating sasabihin. Ngunit ang masama o hindi na namumutawi sa ating bibig ay nagdadala ng pagkakamali o pagkakaroon ng pagkakasala na pwedeng magdulot sa atin ng kapahamakan at magdulot ng hindi magandang pangyayari sa buhay natin, sa bawat isa sa atin. Bakit ko po ito nasabi? Dahil pwede pong makasanayan natin to. Sabihin natin na sa aming term sa Lagamorong ay mawili sa pagsasalita na laging yun ang sinasabi. Na pwede rin maging ugali na natin sa araw-araw nating buhay. At pwede rin mapulot ng mga anak natin, ng kaibigan natin, o kakilala natin at makasanayan nila ang paggamit ng dila sa hindi magandang salita. Bagay na hindi dapat mangyari, lalo-lalo na sa mga katulad nating naniniwala sa ating Panginoon. Ano po ba ang sinasabi sa verse 11 and 12? Basahin po natin ang sinasabi. Hindi lumalabas sa isang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Mga kapatid, hindi makapapamunga ng ulibo ang puso ng igos, ang puno ng igos o igos ng puno ng ubas, at lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Nakita po nyo, mapagkakaiba. Hindi po pwedeng lumabas sa isang tao ang mga sinasabi niya na katulad na sasabihin ng ibang tao. Parang pinahiwatig na baka manahin natin na ito na hindi dapat mangyari. Kaya mga kapatid, hanggang maaga ay gawin natin ang tamang salitang ating niyayag sa ating pamilya at sa ilang tao. Tayong mga tao kasi ay lagi nagkakamali sa iba-ibang paraan. Alala natin ang sinabi at pakinggan natin mabuti. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang panalita ay isang taong ganap at maruming nagpipigil sa sarili. Sa mga ganitong pagkakataon, ano po ba yung babawala ng Diyos sa atin? Ang mga salita na hindi pinipigilan ay lumalaki at pwede magdala o magdulot ng malaking kapahamakan. Yun po yung babala sa atin. Ang mga salitang hindi pinipigilan ay lumalaki at pwede magdala o magdulot ng malaking kapahamakan. Ano po ba ang pwede mangyari sa atin? Alalahan natin ang sinabi sa verse 2 na sino mang hindi magkakamali sa kanyang panalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kung ako, pwede po natin kontrolin yun, di ba? Sarili po natin, kaya po natin kontrolin yung ating sasalitain sa bawat isa sa atin, lalo-lalo na sa mga ibang tao. Ang pagsasalita ay isang paraan na ginagawa ng bawat isa sa atin. Ito yung isang talentong binigay sa atin ng Panginoon. Kaya dapat natin gamitin sa pagsasalita o sa andila sa mabuting paraan. May mga paalala ang bawat isa sa atin. Dahil sa buka ng bibig natin, nagmumula sa dila ang masamang paraan o gawain, ay nakikilala kung sino tayo. Kung sino tayo sa mundong ito. Sa salita o sa kilos natin. Sa ganitong katatayuan,
na atin, sa tingin mo ba'y paniniwalaan tayo ng tao? Yung bang personal life mo ay didepende mo sa iyong sinasabi. Nakadepende po yan. Yung sinasabi mo, diyan nakikita ang tao. Yan po sinasabi na nagbubukas o nanggagaling sa dila o salita ng tao. Diyan po dumidepende ang pagkakilala nila. Ano po bang application na pwedeng bigay natin dito? Suriin natin at isipin ang bawat kataga o salita. Huwag nating hayaan lumabas sa ating bibig ang mga salitang hindi naaayon sa batas ng Diyos at sa batas ng tao. Suriin po natin at isipin ang bawat kataga o salita na ating ihahayag o ibibigay at ang salitang lumalabas sa ating bibig. Kung tayo nagkasala dahil sa ating mga salita, huwag tayong lalayo sa ating Panginoon Diyos. Bagkus lumapit tayo sa Kanya, magsisi at humingi ng kapatawaran at maging sa kapwa-tao natin na tayo nagkasala. Maging maingat tayo sa mga binibitawan nating mga salita. Dapat nating isiping mabuti bago tayo magsalita. Kailangan magkaroon tayo ng pagpipigil sa ating mga salita. Bago tayo magbitaw ng salita, isipin natin kung tama o mali o dapat nating sabihin. At ang pinakamahalaga, bago mo bigkasin ang mga sasabihin mo sa iyong kausap, you have to control yourself. Manalangin ka bago ka magsalita. Ano po ba yung pangako ng Diyos naman kung tayo susunod sa kanyang mga sinasabi dito sa ating pinag-aralan? Ang ating Diyos po ay naglaan ng gantimpala sa bawat isang sumusunod at gumagawa ng mabuting salita at gawa. At naniniwala tayo na ating Panginoon Diyos ay gumagawa ng tamang daan para sa ating salita, para sa ating lahat. Sa panahong ito, lalo na marami tayong narinig na iba-ibang wika. Mga iba-ibang salita na nanggagaling sa mga colonialism, sabihin natin mga pinaiksing mga bagay o mga salita na kung ating iisipin ay hindi maganda. Kaya nga po, sa ating araw-araw nating ginagawa, yung bunga ng bibig natin ay dapat mamutawi ang magandang salita, ang mabuting salita, lalo na yung nanggagaling sa ating puso at isipan. Ano po ba naman yung aral na nakita natin sa ating devotion ngayon sa araw na ito? Gamitin ang dila o bibig sa pagpupuri at pasalamat sa ating Panginoon. Sa araw-araw natin ginagawa sa ating buhay, lalo na sa magulong sanlibutan ito, dapat tayo mag-ingat sa kilos, sa galaw, at lalo sa pagsasalita. Naalala po ba niyo yung ating national anthem, yung panunumpa natin, magiging tapat tayong lagi. Nagawin na rin po natin, maging tapat tayo sa isip, salita, at salwa. Sa ating mga binasa ka ngayong araw na to o nilahad ko sa inyo sa araw na to, ano po ba ang mensahe ng Diyos sa atin sa umagang ito? Ang mensahe ng Diyos ay ganito: ako ang lumikha sa inyo at sa lahat ng mga bagay sa mundong ito. Dapat tayo magtiwala at mahalin natin ang ating kapwa at ang ating Panginoon Diyos. Gamitin mo ang salita ng Diyos sa mabuting paraan at mabuting pamumuhay at panampalataya. Mga kataga na minsan ay nasasambit natin sa araw-araw nating buhay. Maraming pagsubok na sa pamamagitan ng salita
ay nababanggit natin. Sinasabi nga sa ating pinag-aralan, magkaroon tayo ng control. Magkaroon tayo ng control sa bawat sasalitain natin o sasabihin. Alam natin na ang dila o bibig na ibinigay sa atin ng ating Panginoon ay dapat gamitin sa mabuti at hindi sa masamang paraan. Gamitin sa pagpupuri, gamitin sa pasalamat. Sa bawat katagan na nanggagaling at nagmumula sa ating bibig o sa ating dila, alalahanan natin kung sino man ang iyong kausap o sino man ang iyong kasama, gawin nating maayos at naaayon ang ating pagsasalita. Lalo na sa panahon ito, maraming bilingual, maraming mga salitang mga binibitiwan, lalo na ng mga kabataan ngayon. Kaya nga ang bawat siya ng mga katulad natin o katulad ko na ama ng tahanan, sabihin natin ang kanilang pagkakamali sa mga anak natin. Unahin natin, magkaroon tayo ng mga payo. Sa panahong ito, hindi ka ba nababahala sa iyong sarili? Hindi ka ba nababahala na baka ang Diyos ay may gawin sa mundong ito? Alala natin, ang sino mang nagkamali ay kanyang pinatatawad basta humingi ka ng kapatawaran. Ang sino mang marunong magpigil sa sarili niya ay binibigyan ng ating Panginoon ng pagkakataong magbago. Mga paalala sa bawat siya sa atin, ang pagbuka ng bibig at pagsasalita ay dapat naaayon sa salita ng Diyos o salita ng may kabuluhan. Sa bawat buka ng bibig natin ay isipin natin kung ang buka ng bibig natin ay magiging maayos. Ito po rin ang weakness ko. Minsan ako po ay nakapagsasalita ng hindi maganda dahil mainitin po ang ulo ko. Kaya minsan alsin natin yung pagkamainit ng ulo natin. Ilagay natin sa puso at isipan natin. Ang ating sasabihin ay nagmumula sa ating puso. Ang mga salitang ating binibitiwan ay siyang magdadala at siyang kikilala kung sino ka. At ang mga salitang binibitawan rin natin ang pwedeng magbigay o magdulot ng malaking kapahamakan. Kaya nga ang bawat isa sa atin may mag-ingat. Ang bawat isa sa atin ay manalangin kung ano man ang iyong nais gawin o nais sabihin. Alala natin sa ating binasa na ang salita ay parang isang apoy na malaki na mabilis kumalat, lalong-lalo na sa kagubatan sinasabi dito. Dahil maraming madamo o maraming bagay na pwedeng masunog. Kaya sa ating araw-araw na buhay, isipin nating mabuti kung anong ating dapat sabihin. Kung ito ay hindi maganda, huwag mo nang ibukas ang iyong bibig. At kung ito ay maganda, ibigay mo sa iyong kasama. Inuulit ko, kontrolin po natin ang ating pagsasalita. Sa kung sino man o sa bawat sa atin na magkaroon ng konting pagkakamali, alam natin na ito ay isang kasalanan. Kaya nga, inuulit ko ang babala ng Diyos. Ang mga salitang hindi pinipigilan ay lumalaki at pwede magdala o magdulot ng malaking kapahamakan. Muli po ay isang magandang umaga sa atin lahat.
sa mga nakiisa sa ating devotion ngayon ay isang magandang umaga po at ang pakikiramay po namin sa pamilya ni Jules sa pagkamatay ng kanyang ina at sana po ay naging at nandun po kami kagabi at kasama namin si pastor at marami po kaming nandun at isang pakikiramay po ang pinabot na aming pamilya sa kanilang pamilya. Muli po sa isang umagang ito ay samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, bigyan mo kami Panginoon ng kontrol sa aming pagsalita. Bigyan mo kami Panginoon ng katalinuhan na maihayag namin Panginoon ng mga salita na dapat naming ihayag ng maayos sa bawat isa sa amin, sa bawat isang taong aming nakakusap. Muli Panginoon, ikaw ang may lakda ng parte ng katawan namin. Kaya alam namin Panginoon na bawat bibitawan namin salita ay isipin namin at ilalagay sa puso at isipan. At Panginoon, ikaw ang laging patubay sa bawat siya sa amin. Maraming salamat Panginoon sa pagpapala, pag-iingat na binibigay mo sa bawat siya sa amin. Bless our church Panginoon. Bless our pastor. Bless mo rin po Panginoon ang mga kasama namin sa bahay-sambahang ito. Panginoon, patuloy kaming nananalangin sa may mga karamdaman at sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo Panginoon. Ikaw Panginoon, umatok o tapikin mo sila Panginoon. Paalala mo na may Diyos na laging gumagabay sa kanila. Panginoon, maraming salamat sa araw-araw mong ginagawa sa buhay namin. Pagpalain mo Panginoon ang may makaramdaman. Pagalingin mo sila Panginoon. At Panginoon, ilalapit ko Panginoon ang bawat isa, lalo na sa pamilya ni Diyos Panginoon. Bigyan mo sila ng kapayapaan sa kanilang sarili. Bigyan mo sila, Panginoon, ng joy sa kanilang araw-araw nilang ginagawa. Bagamat malungkot na ang pangyayari, ay bigyan mo rin po sila, Panginoon, ng pag-iingat at pagmamahal. Alam namin, Panginoon, na marami kaming nagiging kasalanan, kaya patawarin mo kami, Panginoon. Bless mo, Panginoon, ang aming pastor. Bless mo ang bawat siya sa amin. Panginoon, patawad sa mga kasalanan na nagawa namin at maraming salamat sa biyayang pinagkakaloob mo sa araw-araw. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tanda natin, magsalita tayo ng naayon at maingat